Okay, so the slide gives a quote by Aristotle. Sabi ng quote niya, anyone can become angry. That is easy. But to be angry with the right person at the right time for the right purpose and in the right way, that is not within everyone's power and that is not easy. Sabi ni Aristotle. So, sinasabi niya, madaling magalit. Pero yung magalit sa tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang dahilan at paraan, yun ang hindi madali. Kaya, mas maganda kung matutunan natin. No? Pipiliin natin yung panahon, yung paraan. Okay. Sige, let's move on. Punta naman tayo sa working on the problem. Kanina we surfaced, no? Pinalutang natin yung problem. Ngayon, we will work on the problem. Under this major topic, we have constructive disagreement. So merong ganun, ano? Constructive disagreement, negotiation tips, building consensus, and identifying solutions. Ay, hindi ito kasali. Okay, so we have elements of this constructive disagreement. Ang constructive, no, ibig sabihin helpful na disagreement ay nakafocus sa solution. Mayroong mutual na respect. Mahirap talaga kapag walang mutual na respeto. Ibig sabihin magkabila, two-way ang respeto, no? Very important yan. Mas maganda kung ang solusyon ay panalo pareho. Hindi siya isang tao lang ang nasunod o isang tao lang ang masaya. Kailangan parehong panalo as much as possible. Merong posible rin na magbibigay tayo, no? Pagbigyan na lang, pagbigyan, pero reasonable o reasonable yung pagbibigay natin, hindi yung sobrang tagilid. Also, mas maganda kung ang focus din natin ay learning, no? Anong natutunan natin sa experience na ito? Ano ang natutunan natin sa situation, sa pinagdaanan natin ngayon para maiwasan sa susunod na pagkakataon o hindi na ganito ka-complicated o ganito kalala. And then, punta naman tayo sa negotiation tips. Kapag tayo ay nakikipag-negotiate, no? Nag-aareglo, tama ba yung word na yun? Nagpa-bargain, nagtatawaran, negotiation, no? Tingnan natin, no, yung factors na pwedeng mag-influence sa negotiation process. So halimbawa, nakipag-negotiate ka para makapag-leave ka, para payagan ka mag-leave, no? Ano yung mga makakaapekto doon? Alamin. Sunod, maghanda. So, nang naisip ko dito, ang naalala ko dito yung mga anak ko, no? Lalo na nung teenager sila. Nagpapaalam sila, punta sila sa party. Siyempre, negotiation doon, di ba? Gusto nila, payagan ko sila. Ako naman, meron akong mga hinahanap na bagay-bagay or information para payagan ko sila. So, kailangan prepared sila pag magpapaalam sila. Ano yung information na kailangan ko? Kailan, saan, sino kasama, anong oras, paano uuwi, sinong maghahatid. Yon, kailangan alam ko yung mga yon. So they have to prepare para makuha nila rin yung gusto nila. Gusto ko naman sila payagan, pero gusto ko panatag yung loob ko kapag pinayagan ko sila. Okay. So, syempre, mag-communicate ng clearly and effectively, no? Ang tono dapat angkop sa
sinasabi, yung itsura natin, pati yung compass, body language natin, kailangan match din sa sinasabi natin. Siyempre, kailangan respectful. Hindi naman na sobrang mababa yung tingin mo sa sarili mo at sobrang taas yung kabilang tao. Magko-connect lang. Focus on the process as well as the content. Hindi lang yung laman, kundi yung proseso. Pareho nating kailangang intindihan. Like in the case of yung sample ni John Rose kanina, no? Makikipag-negotiate either way, no? Yung empleyado o yung taga-HR. Kailangan yung proseso nasusunod. Hindi lang puro yung content, hindi lang puro yung laman o kung anong gusto. Lahat yon kino-consider. So, throughout all of that, kailangan bukas ang isip natin. At siyempre, mas maganda kung tayo ay may maturity. Okay. So, meron tayong activity dito. Sabi ng ating activity, it's something that you will answer. Give one tip on negotiation. Yung mga pinakita ko kanina, ibabalik ko rin, don't worry. Pumili kayo ng isang tip and explain kung ano ang connection niya sa managing anger. Ganun lang kasimple. Ayan. Anong connection niyan sa managing anger? Okay, salamat. How about Tin? Sa akin, ma'am, yung keep an open mind. Kasi as part ng HR, may times po kasi na kahit gano'n ko po i-explain or ipaliwanag po sa employee yung procedure, mga ganun po, or di kaya yung company policy. Kung close-minded po sila at maniniwala sila sa gusto na lang nilang pinaniniwalaan, yun talaga, ma'am, yung nagiging cause ng yung away between two employees. Kung both open-minded now, mamanage yung, mawawala po yung miscommunication. Okay, thank you. I think that was a good one. No. Thank you for sharing. Okay, how about John Rose? Ano po, siguro yung first one po, note situational factors that can influence the negotiation process. Siguro po, yung related dun sa sample kanina, yung sa employee na hindi hindi nakasahod dahil walang leave form. Mm-mm. So, based po kasi dun sa situation niya, hindi po talaga siya um, tawag doon, makakapag-file personally sa office kasi nga po, hindi po siya nakakalakad dahil sa accident. So, pwede pong isip na lang po din tayo ng way para lang kasi yung process, dapat mag-stick tayo dun sa standard na no leave form, no pay. So, kailangan, so, parang ang naisip po na way that time is kumausap po ng co-employee na malapit dun sa address nung employee para pasuyuan po na mag-file po siya ng leave form. And yung mga signatories po dito sa office is kami na po yung nagpa-sign. Ay, yun po. Right. Thank you. No, mahirap talaga yung mga situation na hindi rin standard, 'di ba? Yun eh. Yung mga policies natin handa para sa mga standard na sitwasyon. Tas biglang may mga ganyan, mga exception to the rule, 'di ba? So, doon nga nasusubukan sa mga extreme situations, doon nasusubukan yung mga policy. Tama ba ang policy?
policy natin? Sapat ba ang policy natin? Nako-cover ba ng lahat ng posibleng scenario ng policy natin? Sa related to this, no, where I used to work, hindi makarating sa office. Bakit? Kasi baha. Wala naman sa policy yung paano pag hindi nakarating sa office pag baha. So, picture ng baha, parang certificate or note from the barangay na bumahanga nung araw na yon nung ano, no? So, alternative solutions. Buti nga yan kung may kapitbahay na coworker. Minsan, kapamilya mismo ang pupunta. May dalang picture ng aksidente or diagnosis, prescription ng doktor. Mga ganong bagay. Mga dati nating hindi natatanggap na attachment, nagiging attachment ngayon. Okay. Thank you. Thank you. All right. So, punta na tayo sa next slide. No? Ginawa natin ito. Okay. Question, no? Wala naman, hindi na tutungkol sa negotiation skill. Sabi ng ating slide, recall a situation where you managed to arrive at a consensus with another person or another group, party, no? Partido. So, mag-isip tayo ng sitwasyon na tayo, together with the other person, nagkaisa about something. Sa umpisa, magkaiba, pero naging magkaisa kayo. So, ang tanong, ano ang nakatulong para magkaisa sa decision or sa posisyon? So, you can think for maybe 30 seconds, pero share na natin agad, no? I'm sure meron kayong naiisip. I'll give you an example. Hindi naman to away na sitwasyon, no? Yung anak ko at saka ako, nakasakay kami sa train. Meron kaming pupuntahan sa Pasay. Taga Marikina kami, no? Sa Pasay yung pupuntahan namin. Mag-train kami. Ang tanong, anong ruta ng train ang kukunin namin? So, Marikina to Cubao, Cubao to Pasay Rotonda. EDSA yun, no? EDSA train. Or Marikina to Recto, tapos Recto to Pasay Rotonda. Pareho ng dadatnan. Iba lang yung pagitan. So, magkaiba kami ng idea. Ako kasi, mas gusto ko lang yung train na yon. Mas malayo yung gusto ko, sa totoo lang. Pero mas maganda yung train na sasakyan. At mas, para sa akin, hindi nakakatakot yung mga tao. When I say nakakatakot, hindi nang niniko, hindi nang sisiko. Yung mga nasa EDSA kasi nang sisiko. Siya naman, ang gusto niya, yung ayaw ko, ang maganda naman sa sinabi niya ay mabilis, mas mabilis in terms of oras and distance. Mas siya yung nagsalita, no, ng advantages ng gusto niya. Ako, sanayan lang eh. Komportable ako dun sa gusto ko. Yun lang ang dahilan ko dun. Pero hindi ko pinilit. Pinakinggan ko siya. So, nag-agree ako sa kanya. Naging maayos naman yung biyahe namin. So, anong nakatulong doon sa akin? Willing akong mabigyan ng suggestion, willing akong ma-convince. Okay lang sa akin. Hindi ako naiinsulto o nababawasan kapag nag-agree ako sa ibang tao. So I think yun yung nakatulong sa amin magkaroon ng desisyon na nagkaisa kami in the end. So can you share an example like that? No, hindi kailangan magkaaway o magkagalit. Kailangan lang magkaiba sa umpisa, ano yung napagkaisahan sa huli. Anyone? Ma'am, pagka mag-outing,
Ang usapan po namin ay mag-share ng pera na para isang handa na lang. Sa ano, ang nangyari ma'am, parang magkaayos kami doon sa ano, sa kanya-kanyang dala, hindi na pera. Parang gano'n na lang, ano eh. Magkaisa kami sa pulong na dapat bibigay ng kada pamilya 3,000. Ang nangyari ma'am, kaya niya mandala na kung nakatawag pagkain. Nagkaisa rin po kami sa isang tungkol sa pagbili ng pagkain. Narinig niyo ba ma'am? Yes, yes, thank you. So ang tanong ko, ano yung nakatulong para magkasundo kayo sa Kasi huli? po, ay, ay kanya-kanya, ano po kaya po kami nagkasundo. Kasi, kahit kung ano na pag ano namin, ang napag-usapan, pinag-isawa na namin. Kahit na bibigyan ng 3,000 kada pamilya, hindi kanya-kanyang luto na lang ako para hindi masyadong kanya-kanyang dala na lang ako para wala na kami iringa sa pagkain. Wala na siyang ano sa involved na pera. Basta kanya-kanya silang gawa. Kaya kami nagkait na. Kasi isa na nung pupuntahan namin sa outing lang din man ho. So pinag-usapan nyo yung kung ano yung mga advantage, pinag-usapan nyo. Okay. Thank you. Nako, ako nasistress ako kapag ganyan, outing. Tapos mga barkada at saka pamilya. Buti kung nung college no, nung bata pa tayo lang. Ngayon may mga kasama na tayong pamilya. Kaya mas malaki yung gastos at mas maraming kakain. Kaya malaking bale yung plano no, tungkol sa mga outing na ganyan. Thank you. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.